Huwag ka nang magalit, Clara. Akong bahala sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko din ng kapangyarihan. Chapter 0. Ang bawal na bato. Sa gitna ng naglalakihang gusali ng tao, isang silid na walang bantay, walang pangalan, at kahit ang mga ministro hindi alam na umiiral ito. Pero ngayong gabi, bubuksan ito ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa likod niya, nakasunod ang First Lady Miraya. Suot ang maroon na gown na parang velveteen silk. May, doesn't anyone see us? No, Dee, let's go in. Sumalubong ang pulang liwanag, the Forbidden Stone. Nasa gitna ng silid ang bato, hindi ordinaryo, hindi kristal, hindi mineral. Isa itong pulang pusong humihinga. Napakagandang bato. Ramdam ko ang hiwaga niya sa aking mga ugat. Oo, paghatian natin ang kapangyarihan. Inabot ito ni Lucien para siyang hinihila. Ngunit mabilis na hinawakan ni Miraya ang braso niya. Kapag ikaw lang ang may hawak, ikaw lang ang tatargetin, sabi niya. Tumingin si Lucien sa asawa. Alam niya, tama ito. At doon sila nagdesisyon ng isang bagay na hindi nila kailanman inakalang gagawin. Hatiin ang bawal na bato. Nang nagdikit ang kanilang mga kamay, kidlat na walang tunog. Sumiklab ang hangin, nataliman ang katahimikan. Ang pagdating ni Miss Clarita, bago pa tumigil ang liwanag, Magaling at bumukas ang sosolohin pinto, niyo ang bato. walang kumatok. Gusto niyo bang isiwalat ko ang kabulastugan niyo sa ating bansa? Si Miss Clarita, ang bagong intelligence chief ng bansa. Hindi kayo dapat ang humahawak niyan, sabi niya, malamig at hindi natatakot. Nagulat ang presidente, nagulat ang first lady. Tuluyan pumasok si Miss Clarita, huminto sa harap nila at inilapag ang makapal na folder. Nakasulat sa takip, Project. Kalag classified. No eyes should see. Kapag pinagsama ninyo ang dalawang hati. Boses ni Clarita ay parang dumadagundong sa silid. Magigising ang nilalang na dapat nang nakakulong sa kailaliman ng bansa. Huwag ka nang magalit, Clara. Akong bahala sa'yo. Ano ba ang gusto mo? Gusto ko din ng kapangyarihan. Hala? Anong nangyayari?